talaga na ubusin kami. Sumisigaw pa sila na sundalo, huwag kayong tatakbo. Harapin nyo kami. So, in that words, nandun lang kami sa negosyon na ginawa ng mga may left. Nandun kami naka-front, naka-hold para hindi kami ma-ubitan. So, maganda yung posisyon namin doon. So, magmula alas 10 umaga, ituloy yan. At balitaan ko na marami yung na-wounded amin, yung leading team. So, sa pinakitang disiplina ng ating kasama, yung mga senior, sila yung nagsabi na kudalin si Kaber para na hindi tayo maubiran. But what it was very first fight, no? Anong naranasan ko yung pagsubok na yun na so grabe ang fight na naranasan. Ang akala namin na maubira na kami, but the disiplina ng ipinapakita ng mga kasama nandun pa rin. So hanggang maghapon, nandun yung snipe ng kalaban at magaling din talaga sila, no? Pakita nila yung kapangan nila. But we in the Rangers, no? Nandun yung mga sniper natin sa SRTS at saka sniper din sa LRC. So yun ang kasama namin doon. Nandun yung 12 company, 10 company, 4th company at saka 6. So po kami doon na nagtulungan para hindi kami ma-ubir ng kalaban. Kasi ang kita doon sa intelligence, umabot sila ng 300 rookie na ilip nandoon sa area. So hindi kami nagpatalo dahil malalakas din yung mga gamit natin. Nandun yung Labdi, yung Armor Brigade. 3 yung armor doon nila na katulong namin sa ating pagsasagupa sa ating sa mga kalaban. So hanggang lubog na yung araw, doon na yung mga puwersa nila na mas lalong tumapang sila. Nasult na kami doon. At binabato na kami nila ng RPG. So salamat sa Panginoon na yung isang RPG nila tumama sa puno ng banana, hindi mutok. So kami yung naka-front ng banana na yun, 4th company, sa side southern parts ng area ng Maguindanao. Kami yung pinaka-front ng kalaban. So panatili namin yung tibay namin na kung ano man ang mangyari itong gabi nito ay handa kaming buwis ang aming buhay. Pero dahil sa ating magandang training na ipinala sa ating mga sundalo ay nagtagumpay ang operasyon na yun. Ngunit isang nakakalungkot na pangyayari dahil sa kasama natin ay tinamaan. Pinuwis niya ang kanyang buhay para sa bayan. Siya si Corporal Sarabia, taga Midsayak, Cotabato. So binawian siya ng buhay doon sa panahon na yun. So binigyan naman siya ng magandang paglibing, parangal dahil sa kanyang heroism na ginawa. So sa parts ko naman, ang panahon na yun, halo yung but because of
marami na tayong experience sa mga gano'n na pangyayari. Natayin tayo sa hulog, basilan. At makakabir na natin yung nervous dahil sa ating karanasan ng mga gano'n na sasaban. Meron siyang 60, 50 caliber at saka RPG yung ginagamit nila. Pero sa atin naman, gobyerno, meron tayong kanyon na panglaban sa kanila. So, hindi sila naka-overrun sa atin dahil yung performance na ginagamit natin noon is square formation. Square formation ginagamit namin para na kung saan man sila magmaneuver, hindi may mapasukan. Dahil ang batalyon din, gitna sila, yung nabato naman nila doon sa kalaban is yung 60 mortar. So, kahit saan sila mag-ikot, magmaneuver yung kalaban, mababato sila ng mortar. Hanggang sa lumapit talaga sila sa amin dahil pag batuhin mo sila ng 60 mortar, mas lalong didikit sila sa trupa para hindi sila tamaan doon sa bala ng 60 mortar. Pero yung ginawa na yung gunner ng batalyon, si Kanarbe, magaling din mag-analyze. Kahit malapit ng trupa sa yung bala ng mortar, kaya rin niya ma-analyze kung saan tumama. So siguro mga 25 meters na yung bala ng mortar. Pero doon kami doon sa irrigation, ang tumama na lang sa amin doon yung mga lupa. Maabot na yung lupa sa amin pagtutok ng bala ng mortar. Pero sa buwan ng Panginoon, ang operasyon na yun nag-success dahil sa napakitang tapang ng ating mga kasama. Hindi na demoralize kahit anong bato ng kalaban. So nandun pa rin yung confidence, yung mga senior natin sa operation, nandun yung guidance kung anong gagawin. So hindi kami nagpadala sa amin na damdamin kahit gaano pa kalakas ang kalaban. Basta magwala ka lang nasa iyong sarili, hindi ka walang mangyayari sa iyo. Ang hindi ko makakalimutan ng mga pangyayari nung nag-stopid na yung baril ko, yung M16. Kahit anong linis ko, kahit nandun na kami sa firefight, nandun na yung laban mag-assault. Pero yung M16 ko, nilinis ko para lang pumutok. Naka-return fire ako pero isang putok lang, kasa na naman para makaputok. Kung nung marinig sa kalaban nun, doon ang focus nila sa amin na may maingay doon, palaging nakakasa. Kasi isang kasa putok, yun ang ginagamit ko. Pero nilinisan ko yung baril, tapos binalik ulit, ganun pa rin na pangyayari, walang nagbago sa baril ko. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko yung granada at saka itak doon sa harapan para in case na talunan kami ng kalaban, makataga pa ako ng kalaban doon. Oo. Kasi ang inasahan ko na lang yung katabi ko dito sa 60 yung gamit niya. Dito rin yung kasama ko M16. Okay naman yung mga baril nila. Maliban lang sa akin na nag-stopid. Hindi ko lang alam kung bakit nag-stopid yun sa mga panahon na yun. So, 17 hours yung laban, ano ba talagang naramdaman mo bilang ranger? Ano ba yung first, yung pinaka-una mong
encounter? Ano bang naramdaman mo? Nakabahan ka pa doon? Nagtatako ka dyan? May takot? So, alam mo naman sa atin na maraming tayong experience. Nandun pa rin yung kunting kaba. Pero huwag kang magpadaig sa kaba mo kasi hindi mo na magawa yung dapat mong gawin. So, maintain lang, no? Maintain lang na dapat sumigaw ka pa para mailabas mo yung kaba mo. Sumigaw ka. At magpaputo ka rin para ma-cover up mo yung takot mo. Tuloy-tuloy yung maganda yung pagplano kung anong gagawin mo. In case man na lalapit yung laban, makatama ka. Kasi pag na-nervyos ka na, nawawala na yung concentration mo, paano kang bumaril. Kahit 20 meters na yan, pag kinakabahan ka na, hindi mo na matamaan yung kalaban. So, nandun yung tiwala sa sarili, confidence na kaya ko to. Kahit anong kahit gaano kalakas yung firepower nila, pero yung presence of mind mo nandun, hindi ka padaig sa kaba ng puso, kundi tuloy-tuloy lang hanggang sabi ko matatapos din ito. Pero sa awa ng Panginoon, kinabukasan 1:30 nung pagsikat ng buwan, huminto na yung kalaban, matras na sila. Doon ko na realize na ganun pala ang So magdamag kami na walang tulugan. Nandun kami sa irrigation. Pero buti na lang yung irrigation na yon na walang tubig. Nakahiga pa ako doon nahigaan ko pa yung dumi ng tao. Kaya magdamag talaga ako na mabaho. Kaya yung mga kasama ko malayo sa akin. Lumaya sa Dato Unsay Dato Unsay, ang Patuan, Maguindanao. So magdamag talaga ako na mabaho. Kaya nung nawala na yung kalaban, yung mga kasama ko, malis din sa nilayakan nila ako kasi mabaho ko eh. Pero nung panahon sa Ortega, ano bang posisyon mo doon? Team leader ka? Nung panahon na yon, mayroon pang senior sa akin. Nagiging assistant team leader ako noon. So, bilang assistant team leader, ano bang inano mo doon sa mga kasama mo as assistant team leader? So, yung ina-advise ko na sa kanila, dahil nakikita ko na pagod kasi. Dahil umaga pa lang, nagsimula na yung gira. Kaya hanggang kinabukasan, sabi ko sa kanila, huwag kayong matutulog. Kasi pag natulog tayo, baka tagain na lang tayo dito sa irrigation. Tapos may isang NBG na ginagamit namin, yun, nagpapalitan kami para hindi lang makatulog yung kasama ko. Binigay ko na naman NBG pagkatapos ko mag-duty. Tapos palitan kami. Para lang in-encourage ko sila na huwag matulog. Kasi yung iba gusto nang matulog eh. Sabi ko, ito lang yung panahon na huwag kayong matulog. Kasi pag natulog tayo, pagod na sila eh. Kaya pag natulog kayo, baka tagain tayo dito sa irrigation. So, sa awa ng Panginoon, nung sumilang ngayong araw, doon, nakita na namin yung paligid. So, inasok namin yung area. So, naka-recover kami ng mga ammunition na iwan lang, mga magazine. Kiniklear namin hanggang doon sa dulo. So, wala nang kalaban kinabukasan ng panahon na yun. So, yung operation yung batalyon, operation yan, kay Colonel Bokyo, Yes, Master. Siya yung batalyon commander namin noon, si Colonel Llamas. At saka si XO, Major Bukyo pa noon. And si ating regiment Arisim. Siya yung Sergeant Major ng batalyon noon. So, nakikita ko yung excitement dahil nandun yung mga leaders natin kasama. Pinapakita din nila yung katapangan nila. Para high moral yung tropa. Dahil sabi pa ng ibang tropa na ganun pala sa Rangers na mag-operate kasama yung mga leader, kahit battalion commander.
Sabi ko, yes, ganyan na yung kuan ginagawa namin. Para yung trupa, makikita nila na high moral sila. Na kahit nga yung batalyon commander sumasama. So kami din na dito sa posisyon na nga team leader, as team leader, excitement din na magkuman sa mga tao namin, no? Sabihan, no, nandiyan na yung mga kuan natin, leaders. Sumasama nga sila sa operation. So doon kami yung excitement, halong kaba, yung mga pangyayari na sa mga panahon. Bilang assistant team leader, siyempre meron kang kawan. Paano mo ay didibila ko yung kawan? Lalo na pag yung kawan mo ay may mga potential. Paano sila i-didibila? So, dahil lang picture ko sa military service. yung naipayo ko lang sa kanila noong sa panahon na yun, Master, na magtiwala lang sa sarili sa mga panahon na panahon ng kagipitan. Andun lang yung tiwala sa sarili. Tiwala sa sarili na di ka magpadala sa kaba. Kasi pag nagpadala ka talaga sa kaba, nawawala yung disiplina mo bilang Rangers. Tinuturuan tayo na magiging matapang sa kalaban. Kasi pag yung tiwala mo sa sarili mo na palagay natin mga 60-70%. So alanganin ka. Always positive ang iniisip mo. Kahit anong mangyari, nandun pa rin yung confidence mo na hindi mo ipakita sa mga kasama mo na kinakabahan ka. Baka pagbaba dun, itong si pagkansawan ka, ayan, matapang lang yan sa kasama. Pero pag dating sa kalaban, duwag pala yan. Pero pangit yung gano'n na mapagsabihan tayo ng gano'n. So ipakita mo yung confidence mo, paano ka makikuan sa kanila. So nung pagkatapos ng kwento ng 17 hours niya, ano bang ginawa ng battalion commander? Ano bang ipapayo sa inyo bilang member of scout ranger battalion? So nung matapos yung 17 hours na pakikipagsagupa sa kalaban, nandun pa rin kami sa area, hold the line. Lumubog kami doon ng 5 days. 5 days. Doon lang kami hanggang sa umalis kami sa area at pumunta doon sa 64th IB. Guys. Pag-alis niyo, clear na yung area? So pag-alis namin doon, wala na yung kalaban. Kasi nung nandun kami, lumubog kami doon sa area. Nag-stay kami doon. Ang ginawa namin doon is nagpa-patrol kami. Patrol by company.